matindi itong inilabas na memorandum ng National Food Authority. Ano po? Yung NFA Memorandum number 2025, Administrative Order number 2025-07-135. Ito po yung paglilimita ng pagbili ng palay ng NFA hanggang 100 kabads lang per magsasaka. Matindi po ito, ano, mga kaibigan. At ito'y lumabas dito sa ginawang farmers ugnayan. Ano po? Medyo umangal dito yung mga kooperatiba, yung mga magsasaka. Ano, matindi ito. Pero bago yan, please paki-follow, like, and share ito pong ating pagtalakay dito para po mas marami po ang makaalam, makaabot dito, no, sa tungkol dito. Matindi po ito, no? Ngayon, nagpalabas ng isang resolution, bumalangkas ng resolution ang bayan po ng Magsaysay. Particular, ito'y sa pamamagitan po ni Konsehal Edwin Bonos at ni Konsehal Evelyn Campo. No? Sila yung nag-spearhead nitong pakinggan na lang po natin yung ating interview kay Konsehal Edmund Bonos. Pakinggan po natin. Ito po. So bakit po kayo tila kumontra dito sa sinasabi ng National Food Authority na sila ibibili lamang ng 100 kaba ng palay sa bawat isang farmers? Bakit po? Ngayong 8 regular session ng Sangguniang Bayan ay ipinasa at inihain natin at ipinasa ang isang resolusyon upang tutulan ang pamimili ng NFA, ng National Food Authority, na nakalimita kada magsasaka at ganun din sa mga miyembro ng asosasyon kooperatiba ng 100 bags kada magsasaka. Ngayon, ang ating pong layunin dito sa bayan ng Magsaysay bilang chairperson po ng agriculture sa pakikipagtulungan din ng ating chairman na si Honorable Evelyn Eliscopides Campo na ito po ay hindi makatarungan para po sa ating magsasaka, gayong papalapit na po ang anihan ng main crop. Ano po yung dahilan kung bakit nila binaba sa 100 bags ang pamimili ng palay? Ito po ay dahil puno ang warehouse. Yan po yung katotohanan dito sa bayan ng Magsaysay dahil meron tayong GID 7 dito sa Magsaysay, Drains Infrastructure Development o warehouse na kung saan ito ay may 100,000 bags capacity. At ang NFA ay nakipagkontrata sa 2 private na samahan na kung saan sila din ay maglalagak ng palay na yun ay puno din na inani ngayong second crop ng 2025. Ngayon, ang pinaka-concern natin dito sa magsasaka is may potential na baratin o ma-exploit ang mga magsasaka natin sa mga natitirang palay na hindi kukunin ng National Food Authority. Kaya ang isa sa rekomendasyon natin dito ay i-expand yung pagbibenta ng benteng bigas sa taong bayan at hindi lang sana siya nakalimita sa vulnerable sectors, sa senior citizens, for peace, sa solo parents, kundi ito ay ibukas para sa lahat nang sa gayon ay hindi ma-deprive o hindi maapektuhan ang kabuhayan ng ating mga magsasaka dito sa bayan ng Magsaysay. Kaya po, pinasa natin itong ating resolution para hilingin sa atin pong Administrator Dr. Larry Lacson na huwag i-implementa ang Memorandum number 7-135 na nagbibigay ng limit na 100 bags ng palay kada magsasaka. Kasi hindi po ito makakatulong sa ating mga magsasaka. Nakakaawa po. Ang ating pong mga magsasaka ay umiiyak na, talagang mararamdaman mo yung pressure sa kanila dahil unang-una ang taas ng gastusin sa bukid. Pangalawa, walang kasiguraduhan kung sino ang bibili ng palay ng mga magsasaka na hindi makukuha ng NFA ng maganda-gandang
presyo. Bakit yun lang po magiging may iwang volume kung kung ang nais ng National Food Authority base doon sa kanilang memorandum na 100 per kabans lang at ang pagkakasabi yata dito per hectares po. Paano yan kung tama nga ilan ba ang volume ng tiyak na hindi mabibili? Ang estimated natin na volume ng harvest for magsaysay lang ito. Yes, for magsaysay alone is nasa 30 metric tons. So, kung sakali man na hindi mabibili ng NFA ang mga palay ng magsasaka, ang maiiwan na hindi nabili ay mga nasa 20 to 25 metric tons. Ganun kalaki. Kasi nga kulang ang warehouse, hindi puno ang warehouse at hindi niya kayang ikarga yung mga inaning palay ng mga magsasaka. So paano po ito yung sinasabi po ninyo na benteng bigas kasi nabanggit nyo nasa vulnerable sector kasi ayon daw ito sa batas na sabi nga bakit yung mga taga DSWD pa rin ang nakikinabang ng tinatawag nating benteng bigas. Hindi man lang ito mailagay sa mga farmers natin, sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, sa mga drivers, sa mga less fortunate din na mga natin. Napakaganda naman ng layunin ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa implementasyon ng benteng bigas dito sa ating bansa. Ngayon, mag-i-start tayo ng launching para sa benteng bigas ngayong September 8. At dalawang klase. Ito ay bigyan ko lang din kayo ng konting background dito sa benteng bigas. Ito po ay programa ng Department of Agriculture, Food Terminal Incorporated, na kung saan ito ito ay may subsidiya ng Department of Agriculture para maisakatuparan ang ating pangarap o pangako ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibenta ng 20 pesos na bigas. Una, sa unang paraan ay ang mga magsasaka na may RSBSA na 2 hektarya pababa ay maaaring mamili ng kanilang ng bigas na 10 kilo kada buwan at maaaring bumili sa isang bilihan ng 50 kilos, pero doon yan sa San Jose pwede mabili. Pangalawang paraan para makabili ng 20 pesos na bigas ay sa bawat munisipyo o bawat barangay na i-schedule at ito ay nakatalaga sa mga farmers associations, irrigators associations, or cooperative na magbibenta ng 20 pesos na bigas. Actually, ito po ay aabonohan. Ang talagang nakatalaga dito, yung mga asosasyon, sila yung mamimili. At wala rin silang tutubuin dito. Kumbaga, ano lang yan, actually, lugi pa nga yung mga asosasyon at mga kooperatiba. Pero ito, tulong na ito para ma-unload yung mga warehouses natin at mabawasan yung mga nilalaman na palay. So ngayon, itong mga ibebenta sa munisipyo, tayo dito magsisimula sa September 8, ito ay para sa mga senior citizens, mga 4-piece beneficiaries, solo parent, PWD. At kasama din dito yung mga mahihirap nating kababayan. Kaya maganda ito, ngunit sana, sabi ko nga, doon sa resolusyon, i-expand itong benteng bigas kasi ang nakakalungkot is ipapa-auction yung yung mga palay ng NFA ipapa-auction na sana mas pakinabangan pa ng karamihan. I-expand, i-open sa lahat ng sa gayon mabawasan ang nilalaman ng warehouses. Kasi kung tutuusin, mag-aanihan. Pero ang nakakalungkot, puno ang ating mga bodega. Liliwanagin ko lang po, yung nabanggit po ninyo na i-open, i-open na hindi lamang doon sa mga DSWD beneficiaries. Maging dapat wala nang pinipili. Basta kayang bumili, bibilhin, yung palay, ipagbigyan na, parang ganon.
Yan, ganun din. At kami, ini-encourage din namin yung Irrigators Association namin na maglabas ng kanilang pondo para matulungan yung mga magsasaka at makabenta tayo ng tug to 20 pesos na bigas. Pero ang tagal, ano na lang, next month, anihan na tayo, September na ngayon. Hindi kakayanin natin kahit sabihin natin araw-araw tayo magbenta ng bigas, hindi kakayanin maubos yung laman ng NFA. Kaya, at least, mabawasan, ma-unload natin yung nilalaman ng warehouse. At halos lahat na rin naman makikinabang dito. Kasi pag sinabi mo namang mahirap, pag diniklara mong mahirap ako, kasi kasama sa pwedeng mamili ng 20 pesos na bigas, yung mahirap nating kababayan. Pag sinabi mong tricycle driver, mahirap. Kung titingnan mo, sasabihin, hindi ako kasama dyan. Pero pag sinabi mong mahirap ka na tricycle driver, pwede kang bumili ng 20 pesos na bigas. Okay lang, hindi pinahihintulutan dahil sabi nga niyan, iba yung sector ninyo. Maski yung dapat ikaw ay 4-piece, dapat ikaw ay, di ba? Kaya yun yung problema. Yun yung dapat nating mas malinaw doon sa guidelines nila. Pero tayo kasi naman, may control naman tayo doon sa pagbibenta ng bigas. Hindi pa pwedeng ang gobyerno ang bumili ng benting bigas at bahala na siyang magbigay o magbenta sa gusto niyang bentahan? Hindi yung EDSWD beneficiary side, yung 4-piece open, LGU na yan Pwede po ba kaya yun? Ano kasi yan, ang history, nung una sa LGU yun inalok. Pero ang presyo, 33 pesos noon. Yun naman yung nag-enter na tayo nun sa MOA, and then here comes the 20 pesos na bigas na hindi na siya chinarge sa LGU, kundi doon na sa mga asosasyon at saka mga kooperatiba. Kaya nga sabi ko, pwedeng maglabas yung asosasyon ng kahit mga 500 bags na bigas linggo-linggo para ibenta sa mga salat sa kita nating mga kababayan doon sa ating mga vulnerable sectors. Kasi mas marami yung talagang salat, lalo na ngayon tag-kiriwi, timely talaga yung pagbibenta natin dito sa bayan ng Magsaysay ng 20 pesos na bigas. Okay, panawagin niyo po kay Secretary sa ating NFA Administrator Lacson. Yun po ang palagi kong sinasabi every time na dumadalo ako ng mga pagtitipon na kung saan kasama ang ating mga farmer leaders. Nung nakaraan, dumalo din po ako sa NFA, ugnayan ng mga magsasaka. Napakagandang programa po ng NFA na kung saan tayo po yung una, tayo po yung pilot municipality na kung saan nila idinaos ang NFA Farmers Ugnayan nang sa gayon po marinig po yung mga hinaing ng ating mga naghihikahos na mga magsasaka. Ngayon, ang atin pong panawagan sa ating Administrator Larry Lacson na sana po marinig lahat ng mga hinaing ng ating magsasaka nang sa gayon makatulong tayo unang-una sa kabuhayan nila at paglago ng pamilya. Ganon din, paglago din ng ekonomiya ng bayan kung maganda yung kita ng mga magsasaka. Kasi ang nakakatakot dito, baka sa mga susunod na panahon ay konti na lang yung magtanim ng palay at hindi na natin may-utilize ng 100% yung mga lupain natin dito. Yun yung nakakalungkot. At pangalawa, sana si Dr. Larry Lacson ay i-push rin sa atin pong Kongreso, sa ating Senado, yung pag-repeal o pag-review ng rice tarification law na kung saan naglilimita o nagbibigay ng mandato sa National Food Authority ng buffer stocking na sana ibalik ang mandato sa NFA sa pagbibenta ng bigas. Yun po ang ating pong panawagan at sana kung makikita niya po yung luha, yung pawis, yung mga sakripisyo ng mga magsasaka natin dito ay mararamdaman niya talaga yung bigat ng sitwasyon ngayon dito po sa bayan po ng Magsaysay. Okay, maraming salamat po at sana po ay makatulong ito ng malaki sa ating mga magsasaka dito sa Occidental Mindoro. At gayon din, please paki-like, follow and share. Ito po ay atin pong ipakalat para at least makarating po sa National Food Authority, sa pamunuan, kay NFA Administrator Larry Lacson. Sana po magtagumpay po ito. No?
mapakinggan ang hinaing ng ating mga magsasaka. Muli po, mga kaibigan, mga taga-suking, taga-subaybay, please paki-like, follow, and share. Ito po ang ating Marraro at your service at naway makatulong po ito. Maraming salamat. Maraming salamat.